Buntis ako, Jake. Kinakabahang anunsyo ni Mira sa kanyang nobyo. Agad na lumukot ang mukha ng binata dahil sa narinig. Hindi pwede yan, Mira. Itatakwil ako ni na mama at papa kapag nalaman nilang nabuntis kita. Disappointed na tugon nito sa dalaga. Anong gusto mong gawin ko? Nandito na to, Jake. Naluluhang sabi ni Mira sa lalaki. Nandyan na nga yan. Pero paano ang pag-aaral natin? Nag-iisip ka ba? Namomroblemang saad naman ni Jake. Hindi ko rin alam. Nakayukong sabi ni Mira. Ipalaglag mo yan. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Jake. Nagpanting ang tenga ni Mira sa mga katagang narinig niya mula sa kanyang nobyo. Seryoso ka ba? Paano mo nasasabi yan? Anak mo rin to, Jake. Bakit ang dali lang sa'yo na sabihin na ipalaglag tong ipinagbubuntis ko? Hindi makapaniwalang saad ng dalaga. Frustrated na napasabunot ang lalaki sa kanyang buhok. Nag-aaral pa lang tayo, Mira. Hindi natin kayang buhayin ng bata. Ipalaglag mo na lang yan. Panghihimok nito sa dalaga, sabay hawak sa mga kamay nito na agad namang iwinaksi ni Mira. Ayoko, Jake. Hindi ko ipapalaglag tong ipinagbubuntis ko. Umiiling na pagtutol ni Mira sa suhestyon ng kanyang nobyo. Di wag. Pero hindi ko pananagutan yan, Mira. Bahala kang palakihin ang batang yan ng mag-isa. Napupunong sambit nito bago nagpa siyang umalis. Pinigilan pa ito ni Mira ngunit iwinaksi lamang nito ang kanyang pagkakahawak. Nang hihinang napasandal sa pader ang dalaga. Hindi niya alam kung papaano niya sasabihin sa kanyang ina ang pagbubuntis niya, lalo pat walang balak ang kanyang nobyo na siya'y panagutan. Wala sa sariling wisyo na umuwi si Mira sa bahay nila. Nasa labas pa lamang siya ay rinig na niya ang malakas na halakhakan ng mama niya at ng mga kaibigan nito. Sigurado si Mira na nagsusugal at nagiinuman na naman ang mga ito. Nagdadalawang isip tuloy siya kung papasok pa ba sa bahay nila. Takot kasi siya sa klase ng mga tinging ibinibigay ng mga lalaking kaibigan ng mama niya. Lalo ng nobyo nito na malaswa ang tingin sa kanya tuwing nalalasing. Labag sa loob niyang pumasok sa loob ng bahay na iyon. Gusto niyang magpahinga. Masyado na siyang nawalan ng lakas sa problemang kinakaharap. Nang tuluyang makapasok si Mira, ay agad na napalingon ang mga tao sa loob sa gawin niya. Oy Rosa, ito na bang inaanak ko? Saad ng lalaking ngayon lamang nakita ni Mira. Di ba halata? Umiingos na sagot ni Rosa. Dalaga na pala tong inaanak ko eh. Nakatinging saad ng lalaki habang sinusuri ang kabuuan ni Mira. Nakaramdam ng pagkailang ang dalaga dahil sa malaswang tingin nito sa kanya. Yan ang ninong Japet mo, Mira. Lumapit ka sa kanya at magmano. Utos ng ina niyang si Rosa. Hindi kumilos si Mira sa inutos ng kanyang ina. Takot siya sa uri ng tingin ng lalaki, maging sa iba pa nitong mga kasama. Gusto na niyang umalis at tumakbo sa kanyang kwarto upang makalayo sa mga ito. Ngunit alam ni Mira na kapag ginawa niya yon, mapupuno siya lalo ng palo mula sa kanyang ina, lalo na't lasing ito ngayon. Lihim na nanginginig na lumapit si Mira sa lalaki para magmano. Mano po, Ninong. Napipilitang saad ni Mira, sabay mano dito. Kaawaan ka ng Diyos. Sambit naman ito. Dumadagong-dong ang matinding kaba sa puso ni Mira nang maramdaman niya ang sensual na paghagod ng mga daliri ng lalaki sa kanyang kamay. Mabilis niya itong binawi at agad na nagpaalam sa mga ito. Nang makarating sa sariling kwarto, nanginginig ang mga kamay na inilak ni Mira ang pinto. Napapaluha siyang naupo sa sariling kama. Ang ganoong senaryo ang madalas na kinakaharap ni Mira tuwing umuuwi siya sa bahay nila. Kailanman ay hindi siya nakaramdam ng kaligtasan sa sarili nilang tahanan. Lumipas ang mga araw, unti-unti nang lumalabas ang sintomas ng pagbubuntis ni Mira. Kaya natatakot siyang mahalata ito ng kanyang ina at ng nobyo nito. Natatakot siyang malaman ni Rosa ang kanyang kondisyon.
Sigurado siyang palalayasin siya nito kapag nagkataon. Napatakbo si Mira sa banyo ng kanilang bahay nang maramdaman niya ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Nang makarating, naluluhang sumuka ang dalaga doon. "Buntis ka ba, Mira?" Ani Rosa na ngayon ay nasa likod niya na. Natulos si Mira sa kanyang pwesto. Kinakabahang nilingon niya ang ina na ngayon kunot noong sinusuri siya. Ma, puno ng kabang tugon niya rito. "Sagutin mo ko! Mira, buntis ka ba?" Galit na sigaw ni Rosa sa dalaga. Naluluhang tumango si Mira sa kanyang ina. "Ano? Buntis ka?" Gulat na tugon ni Rosa sa sagot ng kanyang anak. "Opo, Mama." Nakayukong saad ng dalaga kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. "Sinong ama?" Galit na tanong ni Rosa. "Si Jake po." Nakayukong sabi niya rito. "Alam na ba ito ng nobyo mong si Jake?" Pasigaw na tanong ulit ni Rosa. "Ayaw niya akong panagutan, Mama." Umiiyak na si Mira noong mga sandaling iyon. "Ano? Ang walang hiyang lalaking yun!" "Mama, saan ka pupunta?" Naalarma si Mira nang magsimulang magmarcha palabas ang kanyang inang si Rosa. Walking distance lang ang bahay nila at ng kanyang nobyo, kaya alam ni Mira na susugod ito doon. "Ma, wag na po." Pigil ni Mira sa ina. "Anong wag na? Hindi pwede yan, Mira. Ano? Iiwanan ka na lang yan matapos magpakasarap?" Gigil na saad ni Rosa. "Jake! Lumabas ka riyan! Walang hiya ka!" "Ma, wag na po kasi." Nagmamakaawang pagpigil ni Mira sa ina. "Lumabas ka riyan at magpakalalaki ka, Jake!" Sigaw ulit nito. Maya-maya pa'y lumabas ang isang babaeng kasing edad lamang ni Rosa. Kunot ang noon nito na tila ba nadidistorbo mula sa pagkakatulog. "Ano bang pinagpuputak mo rito, Rosa?" Naiiritang tanong ni Merlita, ang nanay ni Jake. "Nasaan ang anak mo, Merlita? Ilabas mo yung walang hiya mong anak rito." Tugon ni Rosa sa ginang, nakalalabas pa lamang ng bahay. "At ano naman ang kailangan mo sa anak ko, Aber?" "Anong kailangan ko? Binuntis lang naman yung walang hiya mong anak ang anak ko." Galit na anunsyo ni Rosa. Nakayukong napalingon si Mira sa mga nagbubulungang kapitbahay nila na ngayon nakikiosyoso sa ginagawang pagsugod ng kanyang ina. Si Merlita naman ay nang-iinsulto ang mga tinging sinuri ang kabuuan ni Mira. "Sigurado ba kayong kay Jake yung dinadala niya?" Tanong ni Merlita. "Ang kapal naman ang mukha mo para magtanong ng ganyan, Merlita." Sagot naman ni Rosa. "Aba, malay ba natin kung sa ibang lalaki yung dinadala niyan?" "Anong sabi mo?" Kontra ni Rosa sa sinabi ni Merlita. "Bakit? Naging disgrasyada ka rin naman nun, di ba? Hindi nakapagtatakang naman na ni Mira yung kalandian mo, Rosa." Prangkang sagot naman ni Merlita. "Walang hiya kang babae ka, halika't tatapyasin ko yung marumi mong bibig." Galit na sumugod si Rosa kay Merlita at nagsimulang magsabunutan ng dalawa. Ang mga kapitbahay naman, imbis na awatin ang dalawa ay nagawa pang tumawa sa away ng mga ito. Matapos noon, dinala ng kapitan sina Merlita at Rosa. Kasama na roon si Mira at si Jake na wala sanang balak harapin ang dalaga. Masinsinang nag-usap ang mga ito at napagkasunduan ng dalawang partido na magbibigay ng sustento si Jake sa pinagbubuntis ni Mira. Ngunit lumipas ang isang buwan, nabalitaan na lamang ni Mira na lumuwas sa Maynila ang buong pamilya ni Jake. Indikasyon na tumakas ito sa responsibilidad na nakaatang rito. "Wala talagang isang salita ang pamilyang yun," galit na sambit ni Rosa. Napayuko na lamang si Mira. Wala talagang plano ang nobyo na pananagutan ang ipinagbubuntis niya. "Ayan na nga bang sinasabi ko sa'yo, Mira?
Pinayuhan na kita noon pa man na huwag ka munang magnonobyo hanggat hindi ka nakakapagtapos ng pag-aaral. Pagpapaalala ng ina nito. Paano na yan, Mira? 17 ka pa't nag-aaral pa. Tinakasan ka ng ama niyang ipinagbubuntis mo. Namomroblema pang dugtong nito. Sorry po, ma. Nakayukong sabi ng dalaga. Kahit naman kasi palaging lasing at nagsusugal ang nanay niya at kung minsan sinasaktan siya nito, ginagawa pa rin nito ang responsibilidad bilang isang ina. Ang landi mo rin kasing bata ka. Kung hindi lang kita anak, naku, pinalayas na kita rito. Sumbat nito sa kanya. Tumitig si Rosa sa anak at kalaunay na pabuntong hininga na lamang. Paano ba yan? Hindi na natin mapipilit yung nobyo mo dahil umis ka po na. Sampahan na lang natin ang kaso ang pamilya na yon. Suhestyon ni Rosa. Huwag na, ma. Ayoko na pong mas lumala ang gulo. Tutol naman ni Mira. At ano? Hahayaan kang mag-isang palalakihin yung pinagbubuntis mo. Singhal ni Rosa sa pagtutol ng kanyang anak. Hayaan na po natin sila. Kung ayaw po nila sa bata, hindi ko na po pipilitin si Jake. Makakaya ko naman pong palakihin ito ng mag-isa. Mariing sabi ni Mira. Huminga ng malalim si Rosa. Gusto niyang tumutol sa desisyon ng kanyang anak. Ngunit wala siyang magagawa. Ito na mismo ang nagpasya. Hindi naging madali para kay Mira ang pagbubuntis na iyon. Madalas siyang nahihilo at inaantok. Palagi rin siyang nakakaramdam ng gutom. Hindi pa nakakatulong sa kanya ang palagi ang pagdalaw ng nobyo at ng mga kaibigan ng kanyang ina na walang ibang ginawa kundi ang mag-inom at magsugal sa bahay nila. Sa kabila ng kanyang pagbubuntis, nagpatuloy sa pag-aaral si Mira. 2 buwan na lamang ay makakagraduate na siya sa high school, kaya nanghihinayang siyang tumigil sa pag-aaral. Kagagaling lamang ni Mira sa paaralan, agad na namang sumalubong sa kanyang pag-uwi ang kanyang ina kasama ang kaibigan at nobyo nito. Oh, dumating na palang anak kong buntis. Lasing na saad ni Rosa at pasuray-suray na lumapit sa kanya. Nang makalapit, tinapik-tapik nito ang pisngi ni Mira. Ikaw, dumiretso ko sa kusina at paglutuan mo kami ng mga kaibigan ko. Maliwanag ba? Utos pa nito sa kanya. May gagawin pa po akong assignment, mama. Tutol niya rito. Aba, huwag kang ang tamad na babae ka. Wala ka nang silbi. Idagdag mo pa yung paglalandi mo. Talak nito sa mismong mukha ni Mira. Nakaramdam siya ng pagkahilo ng maamoy ang pinaghalong alak at sigarilyo sa bibig ng kanyang ina. Tama na yan, Rosa. Huwag mo nang pagalitan si Mira. Sabat ng nobyo ng kanyang ina na si Mario. Pasimple nitong hinaplos ang braso ni Mira. Agad naman siyang lumayo sa lalaki at mabilis na naglakad papunta sa kusina. Binilisan ni Mira ang pagluluto. Wala na siyang pakialam kung ano na ang timpla ng niluluto niya. Ang mahalaga, agad siyang matapos upang makaakyat na siya sa kanyang kwarto. At hindi siya maabutan kahit sino man sa bisita ng kanyang ina. Nakaramdam ng takot si Mira nang makarinig siya ng mga yapak papasok sa kusina. Mabilis siyang lumingon at bumungad sa kanya ang nobyo ng kanyang ina na nagmistulang leon kung makatingin sa kanya. Ano hong kailangan niyo, Tito Mario? Kabadong tanong niya rito. Pakiabot naman sa akin ng baso, Mira. Iinom ako ng tubig. Sagot nito sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na inabot niyang babasaging baso. Ngunit imbis na kunin ito ng lalaki ay marahas siya nitong hinila. Dahilan para mahulog ang baso at mabasag. Bakit ba sobrang pakipot ka? Sigurado namang nilaspag ka na nung lalaking nakabuntis sa'yo. Bulong nito sa kanya. Anong nangyayari dito? Sabat ng kanyang ina na kapapasok lang ng kusina. Agad na kumawala si Mira sa pagkakahawak ng lalaki sa kanya. Nabitawan kasi nitong si Mira ang basong pinapaabot ko sa kanya. Di ba, Mira? Pagdadahilan ni Mario. Kunot noong napatitig si Rosa sa anak na si Mira na halatang nanginginig sa takot. Napakadisgrasyada mo talagang bata ka. Kaya ka agad nabuntis eh.
Pumasok ka na nga sa kwarto mo at baka marami ka pang mabasag dito. Galit na sabi ni Rosa. Mabilis na tumakbo papasok ng kwarto si Mira. At doon, impit na napahagulgul ang dalaga. Sa pamamagitan noon, nailabas niya ang matinding takot na lumukob sa kanya kanina. Matapos graduate ng high school, pinili ni Mira na huminto muna sa pag-aaral. Hindi muna siya magka-college. Lumalaki na kasi ang kanyang tiyan at kailangan niyang makaipon para sa panganganak niya. Napagpasyahan niyang pumasok bilang tendera ng karne sa palengke. Ang pwestong iyon ay pagmamayari ng mga magulang ng kanyang kaibigan. Kinakailangan ni Mirang magsumikap. Hindi naman kasi siya makakaasa sa kanyang ina na paraket-raket lang. Kulang pa nga ang kita nito sa sariling bisyo. Abala sa pagtatadtad ng mga karne si Mira. Pero agad siyang napatigil nang may taong nakatayo sa harap niya. Buong akala niya ay may bagong customer, kaya may ngiti niyang iniangat ang ulo para sana batiin ito. Ngunit agad iyong naglaho nang mapagtanto ni Mira kung sino ang bagong dating. Totoo talagang karma, no? Nakahalukip-kip na saad ni Yula sa harap ni Mira. Si Yula ang dating kasintahan ni Jake noon bago pa man maging sila ni Mira. Palagi siyang pinagdidiskitahan nito dahil hindi nito matanggap na ipinagpalit ito ng lalaki sa kanya. Huwag ngayon, Yula. Ayoko ng away. Kalmadong tugon ni Mira sa kaharap. Oh, ang judgmental mo naman, Mira. Mukha ba ako naghahanap ng away? Girls, mukha ba ako naghahanap ng away? Paghingi nito ng suporta sa mga kaibigan. Agad na tumugon ang mga ito ng pagsang-ayon at mapang-insultong sinuri ang kabuuan ni Mira. Umalis na kayo rito, Yula. Nakakaabala na kayo sa ibang namimili. Seryosong saway niya sa mga ito. Ano ka ba naman, Mira? Pinapaalis mo ko ay hindi ko pa nga nasasabi sa'yo kung anong ipinunta ko dito. Nakangising sabi naman ni Yula. Gusto ko lang sabihin sa'yo na deserve mo yan. Mga agaw ka kasi. Ayan tuloy, maaga kang nabuntis at hindi pa pinanagutan. Napakuyom ng sariling kamao si Mira. Gusto niyang magprotesta sa isinumbat ni Yula. Ngunit ayaw niyang bumaba sa level nito sa pagiging immature. Sa bagay, hindi na nakapagtatakang mabuntis ka ng maaga dahil malandi ka naman talaga. Tsaka anong malay natin, baka nga hindi si Jake yung tatay niyang pinagbubuntis mo eh. Malakas na sabi ni Yula, dahilan para marinig ito ng mga taong nasa loob ng palengke. Inilibot ni Yula ang tingin sa mga taong nakatingin sa gawi nila. Si Mira naman ay napayuko sa kahihiyan. Tama kayo nang narinig, malandi ang babaeng to. Sa sobrang landi, heto, maagang lumobo ang tiyan at tinakasan pa ng lalaking nakabuntis sa kanya. Hayag ni Yula sa mga tao, dahilan upang manaig ang bulong-bulungan ng mga ito habang mapanghusgang nakatingin kay Mira. Tama na, Yula. Nagtitimpi sa inis na sabi ni Mira. Bakit? Nahihiya ka? Huwag mong ikahiyayang kalandian mo, Mira. Sabi pa nito. Yula, itigil mo nga yan. Ang lakas naman ng loob mong mamahiya kay Mira. Gusto mo bang isiwalat ko rin sa mga tao rito ang sekreto mo? Wika ng bagong dating na si Christina, ang nag-iisang matalik na kaibigan ni Mira. Kumunot ang noo ni Yula kay Christina. Huwag mo nga akong gawa ng kwento, Christina. Oh, gawa ng kwento? Sa ating dalawa, ikaw ang magaling sa ganyang larangan. Nang iinis na sabi ni Christina. Lumapit si Christina sa kinatatayuan ni Yula. Subukan mo ulit na ipahiya si Mira at isisiwalat ko sa buong mundo ang pagpapalaglag mo sa batang ipinagbubuntis mo nun. Mahinang banta ni Christina rito, na tanging sina Mira lamang at ang mga kaibigan ni Yula ang nakakarinig. Napasinghap ang mga kaibigan nito. Si Yula naman, nababahalang na paatras mula kay Christina. Paano mo nalaman yan? Magkahalong takot at galit na tanong nito. Tita ko lang naman yung manggagamot na pinagbilhan mo ng pampalaglag mo, Yula. Seryosong sabi ni Christina dito. Napatakip ng sariling bibig si Yula.
Hindi niya aakalaing may ibang makakaalam sa sikretong pinakatago-tago niya. Siya't ang manggagamot lang ang may alam nito. Sa susunod, huwag kang mamamahiya sa naging kamalian ng ibang tao kung ikaw sa sarili mo. Hindi naman perpekto, Yula. Paalala pa ni Christina sa babae. Umalis na nga kayo ng mga kaibigan mo, tsaka huwag niyo nang guguluhin pa si Mira. Utos ni Christina sa mga ito. Wala nang nagawa si Yula at inis ang mga itong nagmarcha palabas ng palengke. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Christina kay Mira. Ayos lang ako. Salamat. Noon pa man lagi mo na lang akong pinagtatanggol laban dun sa mga yon. Pagpapasalamat nito sa matalik na kaibigan. Ano ka ba naman, Mira? Sino pa bang magtutulungan? Tayo-tayo lang naman. Natatawang sagot nito habang isinusuot ang sariling apron. Masaya si Mira na magkaroon ng isang kaibigang tulad ni Christina. Maaasahan ito at handa siyang tulungan sa tuwing nangangailangan siya. Kinahapunan, umuwi si Mira sa bahay, dala ang ulam na ibinigay ng nanay ni Christina sa kanya. Nagtaka ang dalaga nang wala siyang marinig na ingay mula sa loob ng bahay. Bihira lamang mangyari na walang ina at mga kaibigan nito tuwing hapon. At isa lang ang ibig sabihin nun, nagpunta na naman ang mga ito sa pasugalan. Nakangiting pumasok si Mira sa loob ng bahay. Masaya siya at masosolo niya ito. Walang ingay, walang usok ng sigarilyo, walang matapang na amoy ng alak, at higit sa lahat, walang mga malalaswang mga mata ang titingin sa kanya. Iyon ang akala ni Mira. Dahil sa pagpasok pa lamang niya sa bahay, agad na bumungad sa kanya ang lasing na nobyo ng kanyang ina. Kinabahan si Mira. Balak sana niyang tumalikod upang muling lumabas ng bahay, ngunit mabilis na nakalapit ang lalaki at hinawakan siya sa kanang braso. "Saan ka pupunta, Mira?" Tanong nito sa kanya. May babalikan lang po ako saglit, Tito Mario." Pilit ikinukubli ang panginginig ng mga boses na pagdadahilan ni Mira dito. "Ay sus, huwag ka nang magdahilan, Mira. Alam ko namang iniiwasan mo lang ako." Nakangising tugon pa nito. Pilit na tinatanggal ni Mira ang pagkakahawak ni Mario sa braso niya. "May babalikan lang po talaga ako, Tito Mario." Mariing saad ng dalaga. Hindi pa man siya nakakahakbang papalayo, agad siyang hinila ni Mario at itinulak, pahiga sa upuang yari sa kahoy. Mahinang napaigik si Mira nang tumama ang ulo niya sa sandalan nito. "Matagal na akong naglalaway sa katawan mong yan, babae ka. Ngayon, walang makakapigil sa akin." May mapanganib na ngising sambit nito at nagsimula na itong maghubad ng sariling damit. Pilit na nagpupumigla si Mira, ngunit pinagbantaan lamang siya nito. "Subukan mong mag-ingay at magpumiglas ay susuntukin ko yung tiyan mo." Banta ni Mario kay Mira. Walang nagawa si Mira, kundi ang lumuha na lamang. Sinimulang dumampi ng labi ng lalaki sa kanyang katawan. Umagos ang luha ni Mira habang nakatanaw sa pintuan ng bahay nila. Umaasa na may taong magbubukas roon at tutulungan siya. Huhubaran na sana ni Mario si Mira nang biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Mula roon, bumungad ang lasing na si Rosa. Gulat na gulat ito sa nasaksihan, ngunit kalaunan, namayani ang matinding galit sa kanyang sistema. "Mama! Tulong!" Halos walang boses na sambit ni Mira sa kanyang ina. "Walang hiya kang lalaki ka!" Galit na sumugod si Rosa sa lalaking nasa ibabaw ng kanyang anak. Hinila niya ito mula rito at malakas na pinagsasampal. Ngunit agad na nakabawi ang lalaki at binigyan siya ng isang malakas na suntok. Napahiyaw si Mira kasabay ng isang maingay na pagkabasag ng mga bote ng beer na nasagi ni Rosa mula sa pagkakasalampak nito sa sahig. "Papatayin kitang walang hiya ka!" Mabilis na pinulot ni Rosa ang isang matulis na bahagi ng nabasag na bote at muling tumayo bago sinaksak sa bandang tiyan ang nobyong si Mario. Paulit-ulit niya itong sinaksak habang naglalaro sa isip niya ang kawalang hiyang ginawa nito sa anak niyang si Mira. Natigil lamang iyon nang dumating ang mga kapitbahay nila
na nakarinig sa kaguluhan sa loob. Agad na dinala sa ospital ang sugatang si Mario at si Rosa naman ay dinala ng bagong dating na mga pulis sa presinto. Isinama na rin si Mira upang gawing testigo sa mga nangyari. Maawa po kayo, wag niyo pong ikulong ang mama ko. Ipinagtanggol niya lang naman po ako kaya nagawa niya yun kay Tito Mario. Pagpapaliwanag ni Mira sa mga pulis. Wala tayong magagawa riyan, iha. Attempted murder ang ginawa ng nanay mo at malakas ang ebidensya. Sagot naman ng pulis sa kanya. Nagawa lang po yun ni mama dahil balak po akong pagsamantalahan ng lalaking yun. Umiiyak na sabi niya sa mga pulis. Naaawang tiningnan siya nito. Huwag kang mag-alala, iha. May kaukulang parusa ring matatanggap ang lalaking yun. Sabi pa nito. Bumukas ang pintuan at pumasok ang kaibigan niyang si Christina. May pag-alalang lumapit ito sa kanyang kinaroroonan. Agad nitong niyakap ang lumuluhang si Mira. Christina, si mama. Makukulong si mama. Kasalanan ko to. Sinisisi ni Mira ang sarili. Wala kang kasalanan, Mira. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Pag-alo ni Christina sa kaibigan. Pero si mama. Paano si mama? Magiging maayos rin ang lahat, Mira. Tumahan ka na. Makakaapekto yan sa pinagbubuntis mo. Pagpapaalala ni Christina sa kanya para gumaan ang kanyang loob. Mabuti pa, dalhin mo na yung kaibigan mo pa uwi. Kanina pa yan umiiyak. Baka maapektuhan pa nga yung dinadala niya. Mungkahi ng pulis kay Christina. Sige po. Saad naman ito at agad na nagpaalam bago alalayan ng kaibigan. Napagpasyahan ni Christina na dalhin muna ang kaibigan sa bahay nila. Hindi ligtas si Mira sa sarili nitong bahay lalo pat wala itong kasama. Ano? Muntik nang mapagsamantalhan itong si Mira? Gulat na tanong ni Imelda sa anak na si Christina. Matapos kasing umuwi nila Christina sa bahay ay agad niyang pinahiga si Mira sa kanyang kwarto. Paglabas niya roon, sinalubong naman siya ng kanyang ina upang tanungin kung ano ang nangyari. Tumango na lamang si Christina. Sabi ko na nga ba't hindi mapagkakatiwalaan yung nobyo ni Rosa eh. Napagsabihan ko ng babaeng yon eh hindi naman nakikinig. Isa pa yung pagdadala niya ng mga kaibigan niyang lasenggot sugarol dun sa bahay nila. Kunot noong komento ni Imelda. Si Imelda at Rosa ay magkaibigan din noon. Saksi si Imelda sa kasawian ng buhay pag-ibig ng kanyang kaibigan. Kaya naman, labis ang pagkadismaya niya na pagmasdan ang pagbabago nito. Ang dating mahinhin na kaibigan niyang si Rosa, naging lasenggo at sugarol. Si Rosa, kumusta naman? Nabalitaan kong nasaksak niya raw si Mario. Tanong ni Imelda sa anak. Sabi nga po sa akin ni Mira, attempted murder daw yung kaso laban kay Tita Rosa, ma. Sagot naman ni Christina. Napabuntong hininga na lamang si Imelda. Ang mag-inang yon, bakit ba ang lupit ng tadhana sa kanilang dalawa? Naluluhang saad pa nito. Naawa nga ako sa kaibigan ko, ma. Mabait naman si Mira pero bakit tila pinaparusahan ng tadhana? Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata nito. Alam niyang matapang ang kaibigan niya, ngunit ang ganitong sunod-sunod na dumating na dagok sa buhay nito, iba nang usapan. Bilang kaibigan niya, anak, huwag mo sanang sukuan si Mira. Payo ni Imelda sa anak. Hindi po, ma. Hindi ko susukuan yon. Sasamahan ko si Mira na harapin ang mga pagsubok na darating pa sa buhay niya. May paninindigang sagot ni Christina. Kapwa na hatulan ng pagkakakulong sina Rosa at Mario dahil sa magkaibang kaso. Nalungkot si Mira sa naging pasya ng batas para sa kanyang ina. Ngunit wala siyang magagawa. Sorry po, ma. Umiiyak na saad ni Mira sa nanay na si Rosa na nasa kaharap na mesa. Nakaposas ang mga kamay nito. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo, anak. Ngayon ko lang napagtanto ng laki pala ng pagkukulang ko sa iyo bilang nanay mo. Naluluhang sabi ni Rosa. Umiling naman ang dalaga. Hindi po, ma. Hindi po kayo nagkulang. Anak, marami.
Sobrang dami. Patawad kung hindi ako naging huwarang ina sa'yo. Naging abala akong hanapin ang sarili kong kasiyahan upang makalimutan at hilumin ang mga kasawian ko noon. Hindi ko man lang napansin ang mga hinaing mo. Paliwanag ni Rosa sa anak. Binaling niya ang tingin sa malaking tiyan ni Mira. 2 buwan na lamang ay manganganak na ito. Huwag ka sanang gumaya sa akin, Mira. Ibuhos mo ang iyong buong pagmamahal sa anak mo. Patawad kung hindi man lang kita masasamahan at magagabayan sa pagiging nanay mo. Saad ni Rosa kay Mira. Niyakap ni Mira ng mahigpit ang kanyang ina. Salamat po sa pagliligtas niyo sa akin mula kay Tito Mario. Hindi ka man naging perpektong nanay sa akin. Nahimok ni Christina si Mira na doon muna pansamantalang tumira sa bahay nila. Malapit na kasi itong mga anak at wala itong kasama sa bahay nito. Mas maiging sa kanila muna ito upang mas matutukan nila ang kalagayan ng dalaga. Pinili ni Mira na magpatuloy sa pagbebenta sa palengke. Kahit na pinagbabawalan siya ni Christina at ng magulang nito ay hindi siya nagpaawat. Kinailangan niyang magdoble kayod upang mapiyansahan ng ina at mas mapaaga ang paglabas nito sa bilangguan. Ang sipag mo talaga, Mira. Puri ng isa sa mga suki niyang si Aling Puring. Hindi naman po, kailangan ko rin po kasing magdoble kayod para sa panganganak ko at saka kay mama. Sagot naman ni Mira. Oo nga pala, di ba't kabuwanan mo na ngayon? Hindi ka ba madalas makaramdam ng paghilab ng tiyan? Usisa pa ng matanda sa kanya. Madalas nga ho dumadalas na rin po yung pagmamanhid ng mga binti ng buntis na yan. Kaya nga palagi akong bumabangon para hilutin ang binti niyan, Aling Puring. Nagbibirong reklamo naman ni Christina. Natawa si Mira at saka ang ginang sa sinabi nito. Huwag ka nang magreklamo, Christina. Responsibilidad mo yan bilang ninang. Pabirong sabi naman ni Mira. Kung ganon, dapat pala paghilutin mo rin si Aling Puring. Nagtawanan silang tatlo sa sinabi ni Christina. Hay nako, ang mabuti pa, bilhin ko na lamang yung natitirang manok ninyo. Natatawang saad naman ng ginang. Ayan ang gusto ko sa'yo, Aling Puring, mahilig kang mamakyaw. Hindi nalugi itong baby namin na ikaw ang ninang niya. Nagbibiro pang sabi ni Christina habang tinutulungan si Mira na ikilo ang mga manok. Natawa na lamang ang ginang sa sinabi nito. Habang abala sa pagkikilo si Mira, nakaramdam siya ng pagkirot sa kanyang tiyan. Ayos ka lang ba, Mira? Nababahalang saan ni Christina nang makita ang pagniwi ng kaibigan. Manganganak na yata ako, Christina. Nahihirapang sabi ni Mira dito. Napayuko siya sa bandang paa niya nang makaramdam siya ng likidong umaagos pababa doon. Kapwa ng laki ang mga mata nila nang mapagtantong pumutok na ang panubigan niya. Manganganak na si Mira! Natatarantang sigaw ni Christina dahilan para mapalingon ng mga tao nasa loob ng palengke sa kanilang direksyon. Ano pang ginagawa mo riyan, Christina? Dalhin na natin si Mira sa ospital! Sigaw ng ginang na si Aling Puring sa natatarantang dalaga. Mabilis na tumakbo si Christina upang lumabasan na ng palengke. Christina! Huwag mo kong iwan dito! Sigaw ni Mira sa kaibigan habang inaalalayan ng ginang. Ay! Sorry, nakalimutan ko! Tarantang sabi naman ni Christina at patakbong binalikan si Mira. Kapapasok pa lamang nila sa tricycle, umiri na si Mira. Huwag ka munang umiri, Mira. Wala pa tayo sa ospital. Saway ni Christina sa kaibigan. Hindi ko na kaya. Gusto nang lumabas ng bata. Sumisigaw at hirap na sabi ni Mira. Huminga ka ng malalim. Inhale, exhale dapat. Okay, sige. Tutulungan kita. Inhale. Exhale. Paulit-ulit nilang ginawa iyon. Sinundan naman iyon ni Mira, ngunit mukhang gusto na talagang lumabas ng bata. Lalabas na talaga siya, Christina. Malakas na umiri si Mira. Natatarantaman ay walang nagawa si Christina at siya na mismo ang nagkumadro na dito. Saktong pagkarating nila sa ospital, lumabas na ang sanggol. Isang malakas na iyak mula rito ang naririnig mula sa loob ng tricycle. It's a healthy baby boy, Mira.
Naluluhang sabi ni Christina. Napaluha na din si Mira dahil sa wakas ang batang dala-dala niya sa loob ng 9 na buwan ay nasilayan niya na. Nang makarating ang mga nurse sa kanilang pwesto ay agad na inilagay si Mira sa stretcher at kinuha ng doktor ang sanggol mula kay Christina upang i-monitor. Ang cute ng anak mo, anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong ni Christina habang maingat na binubuhat ang sanggol. Given, siya ang kayamanang binigay sa akin ng Diyos, kaya papangalanan ko siya ng Given. Lumuluhang sabi ni Mira. Given Fernandez? Ang pogi naman ang pangalan mo, baby. Nangingiting sabi ni Christina sa sanggol na nasa mga bisig niya. Ang kanyang anak ang nagsisilbing liwanag na ibinigay ng Diyos kay Mira sa kabila ng dilim na kanyang nararanasan. Ito ang nagsisilbing lakas niya upang magpatuloy na magsumikap. Ipinangako ni Mira sa kanyang sarili na gagawin niyang lahat, mapalaki lang ng maayos ang anak niyang si Given. Lumipas ang mga buwan, simula ng mga anak si Mira, naging madalas ang pagpupuyat niya. Tuwing gabi kasi ay madalas nagigising ang kanyang anak. Ngunit iba ngayon. Kanina pa umiiyak si Given at hindi niya alam ang dahilan nito. Baby, wag mo namang pakabahin si Mama. Ani Mira sa anak na nasa mga bisig niya. Kahit ano nang ginawa niya para tumigil ito sa kaiiyak, hindi pa rin umiepekto. Sinubukan niya itong padedehin pero iniiwas lamang nito ang ulo. Kinuha niya ang cellphone na nasa kanyang higaan upang tawagan ang nanay ni Christina na si Imelda. Sana lamang ay gising pa ang mga ito. 1 buwan matapos ang panganganak, napagpasyahan niyang bumalik na sa bahay nila. Tutol sina Christina pero hindi na nagpapigil si Mira. Nahihiya na siya sa dami ng naitulong ng mga ito sa kanya. Hello Mira, napatawag ka. May problema ba iha? Bungad na tanong ni Imelda sa kanya mula sa kabilang linya. Tita, si Given po kasi kanina pa umiiyak. Hindi naman po siya ganito tuwing nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi. Napadede mo na ba yan? O di kaya, na-check mo na ba yung pampers niya? Umiiwas po siya nung pinadede ko, tapos na-check ko na din po yung diaper. Umiiwas siya kamo. Tingnan mo nga yung gilagid. Namamaga ba? Mungkahin ito na agad namang sinunod ni Mira. Namamaga nga po tita. Kumpirma niya dito. Naku Mira, natural na reaksyon lang yan dahil nagsisimula ng sumibol ang ngipin ng bata. Paliwanag ni Imelda na nasa kabilang linya. May paraan po ba para hindi na makaramdam ng sakit ang baby Given tita? Tanong niya rito. Tila naman isang guro itong nagtuturo sa kanya kung papaano pagagaanin ang sakit na nararamdaman ng kanyang anak. Hindi naman nag-aatubiling sundin ni Mira ang mga mungkahin nito sa kanya. Isa lamang iyon sa mga sitwasyon kung saan nahihirapan si Mira sa pag-aalaga ng kanyang anak. Sa isang katulad niyang 18 anyos pa lamang ay marami pa talaga siyang dapat na matutunan para maalagaan ng maayos ang kanyang anak. Hindi naman nagsasawa si Imelda na gabayan siya. At maging ang nanay niyang si Rosa na palagi siyang pinaaalalahanan sa tuwing dinadalaw niya ito sa bilangguan. Sa nagdaang 2 taon, hindi naging madali para kay Mira ang maging isang ganap na ina. Mahirap para sa kanya na pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aalaga ng bata. Ngunit sa tuwing sinasambit ng anak niya ang pangalang Mama ay tila ba nakakalimutan ni Mira ang pagod at hirap na nararanasan niya. Ngayon, ipinagdiwang ni Mira at ng pamilya ni Christina ang kaarawan ng anak niyang si Given. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Given! Happy 2nd birthday, baby Given! Maligayang bati ni Christina, bit-bit ang cake na may kandila. Cake! Cake! Ani nang excited na si Given na nasa bisig ni Mira. Wish ka muna baby, tapos hipan mo na yung kandila, okay? Utos ni Mira sa anak. Tumango naman ito at agad na sinunod ang ina. Nakangiting pinagmasdan nilang lahat ang taimtim na pagpikit ng mga mata ng bata at pinagsiklop nito ang 2 kamay. Papa God, gusto ko po ng papa.
Hiling ng bata bago hinipan ng kandila. Unti-unting napawi ang ngiti nilang lahat. Si Mira ay pilit na ikinurap-kurap ang mga mata upang pigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Ang hirap naman kasi ng hinihiling ng anak niya. Pumalakpak si Christina at awkward na tumawa. Baby, ba't naman naghahanap ka ng papa? Nandyan naman si Papa Tony. Tukoy nito sa sariling ama. Oo nga baby, ayaw mo na ba akong maging papa? Magtatampo ko niyan. Sigunda naman ni Tony na nasa tabi ni Imelda. Bumusangot naman ang bata. Hindi naman po kita totoong papa. Papa ka po ni Ninang. Gusto ko po yung totoong papa. Ay, patay tayo dyan. Bulong ni Christina. Ay ano ba yan? Halika na nga rito baby. Titingnan natin ang mga regalo ng ninang mo. Sabat ni Imelda upang ibaling ang atensyon ng bata sa iba. Agad naman itong bumaba sa mga bisig ni Mira at excited na lumapit kay Imelda. Nagsimula ng maglakad ang dalawa papasok ng bahay. Agad namang sumabay si Tony dahil nagugutom na raw ito. May cars? Oo, sobrang dami. Hindi katulad ng ninang Christina mo. Isa lang yung regalo. Nagbibirong bulong ni Imelda kay Given. Ngunit, rinig naman yun ng lahat. Mama! Marami ako regalo dyan kay Given. Huwag mo akong siraan sa inaanak ko. Kontra naman ni Christina sa ina. Nang makitang tuluyan ang makapasok ng bahay ang mga ito, seryosong hinarap ni Cedes ang kaibigan. Lagi na lang yan ang sinasabi ng anak mo, Mira. Sagutin mo na kaya yung mga nanliligaw sa'yo para may maipakalala ka na dyan sa anak mo. Seryosong sabi ni Christina, pero may pabirong mukahin naman sa huli. Alam mo namang wala akong panahon sa ganyan. Ang gusto ko lang naman i-focus ang buong atensyon ko sa anak ko. Seryosong sabi naman ni Mira. Baka naman hindi ka pa nakaka-move on dun sa walang hiya mong ex. Naku, balita ko pa naman may nabuntis na naman daw yun sa Maynila. Balak din yatang takasan yun ng babae pero pulis daw yung tatay kaya napikot yung manoy mo. Imporma ni Christina sa kanya. Wala na akong pakialam sa lalaking yun. Paglilinaw naman ni Mira. Aba, dapat lang no? Katatapos lamang maghugas ni Mira ng pinagkainan nila, agad siyang tinawag ng mag-asawang sina Imelda at Tony. Bakit po? Tanong ni Mira sa mga ito. Napagdesisyon na namin ni Tony na ibigay na sa'yo yung pwesto doon sa palengke. Ho? Hindi makapaniwalang sambit ni Mira kay Imelda. Masipag at madiskarte ka, Mira. Kaya alam namin na mapapalago mo ang pwesto namin doon. Paglilinaw naman ni Tony. Pero, paano po kayo? Litong tugon ni Mira. Napagkasunduan namin ng asawa ko na ituon na lang namin yung atensyon doon sa pagmamanage ng grocery store. Muling sambit ni Imelda sa kanya. Babayaran ko na lang po kayo, tita. Tito, hindi naman po patas para sa inyo na ibigay nyo na lang yun sa akin ng basta-basta. Kontra ni Mira sa mga ito. Ano ka ba, Mira? Regalo namin yun kay baby. Kaya wag ka nang umangal. Maliwanag ba? Mariing tugon ni Tony na sinang-ayunan naman ni Imelda. Napaluha sa sobrang tuwa si Mira. Mabilis siyang lumapit sa mga ito at niyakap ng mahigpit. Salamat po. Maraming salamat po. Wika ni Mira sa mga ito. Sa loob ng 5 taon, hindi naman nabigo ang mag-asawa na ibigay kay Mira ang pwesto nila sa palengke dahil sa natural nitong sipag at diskarte. Mabilis na napalago ni Mira ang maliit na negosyo. Ang maliit na pwesto noon, unti-unti nang lumalaki. Kung dati ay karne lamang ang itinitinda nito, ngayon meron na siyang palaisdaan at gulayan. Kuya Dodong, na-deliver niyo na po ba yung mga gulay na in-order ni Mr. Paquito? Tanong ni Mira sa isa sa kanyang mga trabahante. Kadi-deliver lang po kanina, ma'am. Sagot naman ito sa kanya. Tumango si Mira dito at nagpatuloy sa pag-check ng mga deliveries sa mga suki nila. Ngunit agad siyang napatigil nang biglang tumunog ang cellphone na nasa kanyang bulsa. Christina, napatawag ka. Bungad niyang tanong sa kaibigan. Mira, tumawag ba sa'yo yung teacher ni Given? Tanong agad nito sa kanya.
Hindi ko napansin eh. Bakit? Sinabihan ako ng co-teacher ko. Dinala raw sa clinic si Given dahil mataas daw ang lagnat. Papunta na nga ako dun eh. Imporma nito sa kanya. O sige, pupunta rin ako dyan. Agad na ibinaba ni Mira ang tawag at nagmamadaling tumakbo papunta sa kanyang sasakyan bago pinasibad patungo sa school na pinapasukan ng kanyang anak. Nasaan po yung anak ko? Agad na tanong ni Mira sa nurse ng school. Nasa loob po ma'am. Sagot naman ito. Agad siyang pumasok roon at naabutan niya si Christina na binabantayan ang anak niyang natutulog sa higaan ng klinik. Kamusta si Given? Tanong niya kay Christina. Hindi pa rin humuhupa ang mataas na lagnat. Inabisuhan ako ng school nurse na dalhin na lang natin ang bata sa ospital para masuri ng maayos. Paliwanag ni Christina sa kanya. Lumapit siya sa anak at sinapo ang noon nito. Lalo siyang nakaramdam ng pag-aalala nang makumpirma na sobrang taas nga ng lagnat nito. Agad na pagpasyahan ni Mira na dalhin na lamang sa ospital si Given na sinang-ayunan naman ng kaibigan niya. Kamusta po ang anak ko, Dok? Salubong ni Mira sa doktor na sumuri sa kanyang anak. May dengue po ang anak niyo at sa tingin ko ay medyo malala nang nangyari sa kanya. Anong ibig sabihin nun, Dok? May dengue ang anak mo, ma'am. Meron siyang na-develop na serious hemorrhagic manifestations. Imporma ng doktor sa kanya. Ano pong ibig sabihin nun, Dok? Nagtatakang tanong ni Mira. Ang naiintindihan lamang niya ay may dengue ang kanyang anak. Ibig sabihin, masyado nang mababa ang platelet counts nito. Kakailanganin na ng bata ng madali ang platelet transfusion. Paliwanag ng doktor. Gawin na po natin, Dok. I-donate ko po ang sa akin. Agad na mungkahin ni Mira. Tumango naman ang doktor at agad na pinatest ang blood type ni Mira. Ngunit hindi ito nag-match sa kanyang anak. Type O si Mira, habang si Given naman ay AB positive. Saan ako makakahanap ng dugo na pwedeng mag-match sa anak ko? Umiiyak na saad ni Mira sa kaibigan. Kung pwede lang sana ako. Si Mama at si Papa parehong A din. Wala bang stock ng ganoong blood type ang ospital dito? Tanong ni Christina sa kanya. Napailing na lang si Mira. Wala daw eh. Rare kasi ang ganong klase ng blood type. Hindi naman tayo pwedeng lumapit doon sa walang hiya mong ex. Wala sa wisyong na isambit ni Christina. Agad namang napaangat ang ulo ni Mira sa narinig. Tama ka. Si Jake. Sigurado akong pareho sila ng blood type ni Given. Umaasang saad niya rito. 3 taon na simula nang umuwi ang dati niyang nobyo galing Maynila kasamang asawa at mga anak nito. Joke lang yun, Mira. Huwag mong seryosohin. Agad na pagtutol ni Christina sa naisip ng kaibigan. Christina, kung kailangan kong pakiusapan ang lalaking yun, gagawin ko. Basta mapagaling lang ang anak ko. Kaya mo bang ibaba ang pride mo? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Aanihin ko naman ang pride ko, Christina, kung ang buhay naman ng anak ko ang nanganganib. Sagot ni Mira sa kaibigan. Kahit naman malaki ang galit niya sa dating nobyo, handa niyang baliwalain muna ito para sa kapakanan ng kanyang anak. Napatango naman si Christina. Tama ka naman. Ang problema natin ngayon, papayag ba si Jake? Kung kailangang lumuhod ako, para lang pumayag siya, gagawin ko. Seryosong sabi ni Mira. Agad na nagpunta si Mira sa bahay ng kanyang dating nobyo upang sadyain ito roon. Labag man sa loob niya na humingi ng tulong dito dahil sa ginawa nitong pag-abandona sa kanila ng kanyang anak. Wala siyang magagawa dahil dito lang nakasalalay ang natitirang pag-asa niya. Tao po! Sigaw ni Mira sa labas ng gate ng bahay nito. Nakita niyang may isang kaputi ang babae na lumabas sa bahay. Sa haka ni Mira ay ito ang asawa ni Jake. Sino po sila? Tanong nito habang binubuksan ng gate. Ako nga pala si Mira. Nandito ako upang makausap sandali si Jake. Napakunot ang noon nito. Si Jake? Anong kailangan mo sa kanya? Sino yung bisita, Alma? Sabat ng isang ginang na pamilyar kay Mira. Yon ay walang iba kundi si Aling Merlita, ang nanay ni Jake. Nang mamukha ng ginang si Mira, agad itong nagmarcha papalapit sa kanila. Anong ginagawa mo dito, Mira? Balak mo bang sirain ang pamilya ni Jake? Bintang agad nito. Wala po akong planong manira ng pamilya, Aling Merlita. Nandito ako upang makausap sana si Jake.
paglilinaw niya rito. Baka naman nandito ka para manghingi ng sustento sa anak ko. Mana ka talaga sa nanay mo, mukhang pera. Insulto nito sa kanya. Hindi pa rin talaga nagbago ang ugali nito. Matalas pa rin ang bibig nito at mapanghusga. Hindi naman sa nagmamayabang ako, Aling Merlita, ha? Baka gusto mong isampal ko sa'yo ang perang meron ako at nang mahimasmasan ka. Kalmado pero may inis na sagot ni Mira. Ang kapal ng mukha mong magyabang, sigurado namang ibinenta mo yung katawan mo para magkapera ka. Naiinis na sabi pa nito sa kanya. Hindi po ako nagmamayabang at kahit kailan, hindi ko po ibinenta ang katawan ko, Aling Merlita. Kung nagkapera man po ako ngayon, dahil yon sa sarili kong pagsisikap. Sasagot pa sana ito nang may biglang sumabat mula sa likod. Sino yung kausap niyo, Matt? Nag-iingay ka na naman. Ani ang boses ni Jake na mukhang kagigising lang. Lumingon silang tatlo sa lalaki na agad namang nanlaki ang mga mata nang makita si Mira. Mira? Uunahan na kita, Jake. Hindi ako nandito para manggulo sa inyo. Pumunta ako dito para makiusap sa'yo. Alam ko, Mira. Sinulya pa nito ang asawa't ina. Ma, mauna na kayo sa loob ni Alma. Utos pa nito sa dalawa. Sasalungat na sana ang mag-ina, ngunit agad din iyong pinutol ng isang nakikiusap na tingin mula kay Jake. Umingos na lamang si Merlita at padabog na pumasok sa bahay kasama si Alma na asawa ni Jake. Kumusta ka na, Mira? Agad na tanong nito. Hindi ako nandito para makipagkumustahan sa'yo, Jake. Nandito ako para humingi ng pabor sa'yo. Yun ang naging sagot ni Mira sa pangungumusta nito. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki. Anong pabor ang nais mong ipakiusap sa akin? Nasa ospital ngayon ang anak ko, Jake. Kinakailangan niyang masalinan ng dugo sa lalong madaling panahon. Kaya ako nandito dahil kailangan namin ng dugo mo. Anong nangyari sa kanya? Tanong nito na may halong pag-aalala. Nadengue ang anak ko. Mababa ang platelet count niya kaya kailangan niya ng agarang platelet transfusion. Paliwanag niya sa lalaki. Tumango naman ito. Kailan gaganapin ang pagsasalin? Pagkatapos itest ng blood type mo, kung magmamatch kayo, pwede na daw, sabi ng doktor. Hindi na kailangan. AB positive ang blood type ko. Ani Jake sa kanya. Kung ganoon, pumunta ka na lamang sa ospital bukas. Huwag mo sana kaming biguin, Jake. Saad ni Mira dito. Darating ako, Mira. Naninindigang sabi naman ng lalaki. Salamat kung ganon. Huwag kang mag-alala, babayaran kita. Malungkot na ngumiti ang lalaki. Hindi ako magpapabayad, Mira. Sa ganitong paraan man lang, hayaan mo kung magpakaama sa anak ko. Tumango na lamang si Mira bago magpaalam sa lalaki at umalis. Kinabukasan, agad na ginanap ang transfusion procedure nang dumating si Jake sa ospital. At sa awa ng Diyos ay naging matagumpay naman ito. Kaya ngayon, bumalik na sa dating kulay ang namumutlang balat ni Given at balik na rin ang sigla nito. Gusto mo bang magpakilala sa kanya, Jake? Tanong ni Mira sa lalaki. Nasa labas sila ng hospital room ni Given at tinatanaw nito ang bata na kasalukuyang pinapakain ng prutas ni Christina. Hindi na kailangan, Mira. Hindi ko deserve na makilala niya bilang ama. Tanggi nito sa kanya. Tumango na lamang si Mira bilang pag-intindi. Patawad sa pagtakas ko sa responsibilidad sa inyo noon. Salamat dahil napalaki mo ng maayos ang bata sa kabila ng mura mong edad. Sabi pa sa kanya ni Jake. Ayos na yon. Matagal na kitang pinatawad. Ang mahalaga ay kapwa tayo natuto sa mga pagkakamali natin noon. Paano ba yan? Una na ako sa loob. Kapag dakay saad ni Mira rito na sinagot lamang ng isang tango mula sa lalaki. Sa pagsarado niya ng pintuan, tuluyan ang pinalaya ni Mira ang galit at sisi na kiningkim niya sa loob ng maraming taon. Sa yugtong iyon, nagwakas na ang lahat sa kanilang dalawa ni Jake. Dumaan pang ilang mga taon, lalong umunlad ang negosyong pagmamay-ari ni Mira. Isa na siya sa mga kilalang successful business owner sa kanilang lugar. Nang tumuntong sa high school ang anak niyang si Given, hinimok siya ng kaibigang si Christina na muling bumalik sa pag-aaral, na agad naman niyang tinanggihan noong una. Hindi na kailangan, Christina.
Matanda na ako para bumalik sa pag-aaral. Itutuon ko na lang ang paghahandle sa negosyo at saka pag-aalaga kay Given ng buong oras ko. Ano ka ba? Tatakbo naman yung negosyo mo kahit hindi mo masyadong tutukan. At saka nagbibinata na yung inaanak kong si Given. At saka, for your information, walang pinipiling edad ang pag-aaral. Kahit senior citizen ka pa, may karapatan ka pa rin mag-aral kung gugustuhin mo. Wika pa nito. Tama naman si tita. At saka alam ko na gusto mong bumalik sa pag-aaral. Nakita kaya kitang palihim na binabasa yung mga libro ko. Sabat naman ni Given na abala sa pagsagot ng kanyang mga assignments. Kailan pa ba yun? May negosyo na naman ako. Hindi na mahalaga kung babalik pa ako sa pag-aaral. Kontra niya sa dalawa. Mas maganda sa feeling na makahawak kaya ng sarili mong diploma, Mira. Maniwala ka sa akin. Sagot naman ni Christina sa kanya. Sa huli, nahimok siya ng mga ito na bumalik sa pag-aaral. Nung una, nahihiya pa siya sa mga kaklase niya dahil madalas ay mga bata pa ito. Pero meron namang mangilan-ngilan na kasing edad niya lamang. Entrepreneurship ang kinuha ni Mira upang mas mapalago ang kaalaman niya sa larangan ng pagnenegosyo. Hindi nagtagal, tuluyan siyang nakapagtapos ng pag-aaral. At ngayon nga ay graduation na nila. Mirasol Fernandez, anunsyo ng speaker. Malaki ang ngiting umakyat ng stage si Mira kasama ang kanyang ina na si Rosa. Pinahintulutan kasi itong saglit na palabasin upang makadalo sa graduation ceremony. Kaibigan ko yan! May pagmamalaking sigaw ni Christina na nasa tabi ni Given na ngayon ay proud na nakatanaw sa inang sinasabitan ng medalya. Matapos ang naganap na graduation ay dumiretso si Mira sa resort na nirentahan mismo ni Christina para doon i-celebrate ang kanyang tagumpay. Cheers para sa aking bagong graduate na kaibigan! Sigaw ni Christina, sabay taas ng baso na may lamang alak. Cheers! Sigaw ng lahat. May iba't ibang klase ng ina sa mundo. Magkaibang pamamaraan nila kung papaano ipakita sa kanilang mga anak ang kanilang pagmamahal at pag-aalaga. Sa kwento ni Mira, maaga man siyang naging isang ganap na ina ay hindi iyon naging hadlang para sa kanya, nagampanan ang tungkuling nakaatang sa kanya. Naging matatag siya sa lahat ng hamon na kanyang kinakaharap at ginawang inspirasyon ng sitwasyong iyon upang mas lalong magsikap at magtagumpay sa buhay. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.